Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po tayong lahat? I hope po na nasa mabuti tayong kalagayan. So, sa hapon po na ito, pagpapatuloy po natin ang Bible study natin dito sa Rema Pierce, ang kailangang kumilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Holy Spirit, buksan mo ang puso't isipan ng mga makakapakinig ng iyong mga salita, O Diyos. Ito ay magsilbing reminder sa aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Sabi niya po dito, the cause of following Jesus, nobody talks. Ang pagsunod kay Jesus ay may kaakibat na malaki sa ganon, yung foundation ng relationship natin, yung pagsunod natin sa Panginoong Jesus ay maging matibay. Amen po. So, kailangan natin itong pagdaanan at kailangan natin itong pag-aralan para tayo po ay mai-ready. Tayo po ay maihanda sa mga darating na problema sa pagsunod natin sa Panginoong Jesus. May basahin po ako sa inyo dito sa Mateo chapter 5, verse 11 to 12. Sabi niya, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. So, number 17, the cause of following Jesus, nobody talks. Sabi niya dito, number 17, persecution refines genuine faith or genuine faith. Genuine faith. Dito po sa 1 Peter chapter 1, verse 6 na pinagdadaanan po natin ngayon, hindi po yan permanent. Yan po ay mga temporary lang. At verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dahil nitong dumaan, marami siyang pagdadaanan para makuha yung ginto. At sa bawat isa po sa atin, kailangan nating dumaan sa mga trials, kailangan nating dumaan sa mga kaya ka na-persecute. Amen po. Kaya tayo nauusig. Kaya nga sabi po dito sa Mateo chapter 5, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, hindi dahilan sa pero alam niyo po, yun po ay part ng training at yun ay part ng pagsunod natin sa Panginoong Jesus. Kaya nga sabi niya dito, the cause of following Jesus, nobody talks, sabi niya, number 17, persecution refines genuine faith para mapatunayan talaga yung pananampalataya. Tayo po, ang kinakareer natin ay mapaglingkuran at mapilis natin ang Panginoong Jesus na tumawag po sa atin. Amen po. Hindi masarap sa pakiramdam ang sinasabihan ka ng hindi naman totoo. Tama po. Pero ang lagi po sa ating ini-encourage, ang lagi sa ating nire-remind, at sa atin po bilang mga Kristiyano, bilang sa atin na sumusunod sa Panginoong Jesus, kailangan nating dumaan sa apoy. Ano yun? Kailangan nating dumaan sa persecution, kailangan nating dumaan sa mga trials, kailangan nating dumaan sa struggle para tayo po ay mapatunayan talaga yung paglilingkod natin ay ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Sabi mo sa katabi mo, dapat magalak ka kapag ikaw ay dumadanas ng mga pag-uusig or mga suffering. Sabi niya dito, verse 4, at ang mga pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Nagiging espiritu. Ang sabi niya dito, yung suffering, yung kahirapan, ito ay nagdudulot ng pagtitiis. Amen? Yan, sa ministry talaga magsasuffer ka, marami kang isasakripisyo, marami tayong isasacrifice, marami tayong isusuko. Sabi mo sa katabi mo, temporary lang yan. Hindi naman magtatagal. Matatapos din ang lahat. Dapat ang loyalty mong una ay laging sa Diyos, bago sa family mo. Kasi darating talaga ang time, bago natin makuha yung blessing sa pamilya natin, kailangan natin dumaan talaga sa pagtitiis. Kailangan natin dumaan sa suffering, yung self-denial, talagang ide-deny mo yung sarili mong kalooban, yung sarili mong pangarap, yung sarili nating kagustuhan,
in order na ma-please natin ang Panginoong Jesus. Amen po. At ang sabi niya pong ganun dito, ang nagsuko ng marami ay mas malaki ang matatanggap, malaki ang anointing, ang lahat ng mga nagsuko ng buhay, lahat ng mga sumunod sa Panginoong Jesus ay, ang sabi niya dito, may malaki siyang matatanggap. Amen po. So, may reward, ire-reward ka, magkakaroon ka ng gantimpala na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen po. May isang kanta, sabi niyang gano'n, ikaw ang gantimpala ko, Panginoong Jesus. Yan, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Ang pinakamalaking reward natin na matatanggap sa pagsunod natin sa Panginoong Jesus ay walang iba kundi si Jesus, kundi ang Panginoong Jesus. Amen po. Yan, alam niyo po, may maikling kwento lang po kung sige saglit. Meron po sa ibang bansa, meron po doon na sila po ay pinapersecute, dumadaan po sila sa suffering, at dumating po ang time na ito pong mga Kristiyano po na ito, sila po ay mga Chinese, at alam naman po natin kapag sa China ay communist country yan, at ngayon po sila po ay every time na sila ay magagathering ng mga gawain, ng mga Bible study, anything na gawain matungkol sa salita ng Diyos, sila po ay hinuhuli. At dumating ang time, ito pong babae ay na-corner. Siya po kasi ay isa sa leader at na-corner po siya. At siya po ay nakulong ng halos 10 taon sa kulungan. At hindi lang po yun, hindi lang siya nakulong, kundi matinding persecution ang dinanas niya. Even po yung asawa niya ay pinapersecute po siya na itakwil mo na yan si Jesus, ano pong meron dyan? Amen po. Yan, itakwil mo na si Jesus, babayaran na lang natin yung mga polis para makaalis ka, makatakas ka dito. Yan, para makalabas ka na dito. Pero alam niyo po, sobrang deep, sobrang maugat yung pananampalataya ng Kristiyanong Chinese na ito na hindi ako papayag na dahilan sa pera or dahilan sa pamilya ko, itatakwil ko na yung Jesus na ipinaglalaban ko at sinishare ko din sa iba. So, sa madaling salita po, ito pong Kristiyano po na ito, siya po ay wala po silang makita talaga na dahilan para itakwil niya si Jesus. Ano niyo po, pinahihirapan siya, pinapaso siya, tapos yung mga kasamahan po nila nasa loob ng kulungan, kinakausap ng mga pulis na dapat pahirapan itong Kristiyano na ito. Kaya pinagtatawanan siya, talagang pinahihiya po siya sa kulungan. Pero alam niyo po, paikli ko yung story, wala po silang nagawa. At siya po ay nakalabas, pero ang sabi po sa kanya nung pulis, palalabasin ka namin, pero ang kondisyon, doon ka lang sa bahay mo. Doon ka lang sa bahay ninyo at bawal kang magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi pag nalaman namin na nagbabahagi ka na naman, nagsishare ka ng salita ng Diyos, kukulong ka namin ulit. Ngayon, nailabas na po itong Kristiyano po na ito. Pero, alam niyo po, kapag ang isang tao, alam niya talaga kung sino yung sinusundan niya at yung pinaglalaban niya, hindi siya pwedeng mahadlangan. Dumating po ang time na kahit po yung asawa niya, kasi mababaw po yung pagkakakristyano ng asawa niya. Pero alam niyo po, hindi po siya napigilan, itong babae po na ito, itong Kristiyano na ito, hindi siya napigilan at siya po ay patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano niyo po, sa bawat isa po sa atin, patuloy tayong pinapaalalahanan dito po sa Bible study po natin na may cost talaga ang pagsunod natin sa Panginoong Jesus. May kaakibat na sakripisyo yung pagsunod natin sa Panginoong Jesus. Sa atin po na matagal na at nagsisimula pa lang, marami po tayong mga pagdadaanan ng mga persecution, pero sabihin sa katabi mo, pagdaanan mo lang yan kasi marami ka pang pupuntahan. At marami pa tayong pagdadaanan. Amen po. Pero sabi ng Panginoon, hindi naman yan magtatagal. Amen po. Sabi nga dito sa maikling panahon, maikli lang yan, temporary lang yung mga pagdadaanan natin. So, the cost of following Jesus, sabi nga, number 17, persecution refines genuine faith. Kailangan nating dumaan sa mga, kailangan nating magtiyaga.
Talagang maraming mga bubulong sa atin, maraming mga magsasabi na mag-stop ka na, maraming mga taong sasabihin na hindi naman totoo yan. Pero along the way po ng pagpapatuloy natin, yun po ay part ng ipinaglalaban natin yung faith natin sa Panginoong Jesus. Amen po. At hindi kalaguyan na tayo po ay sumunod sa Panginoon. Amen po. At pang 18, sabi nga dito, the cause of following Jesus, nobody talks, suffering produces spiritual maturity. So magmamature tayo, magkakaroon ng kalaguan yung pagsunod natin sa Panginoon. Pero sabi niya, daraan talaga tayo sa mga suffering. Pero sabi mo sa katabi mo, kailangan nating maging matatag, kailangan nating maging matyaga, kailangan nating magtiis. Amen po. At sa pagtitiis na yun, kailangan nandun yung kagalakan natin. Amen po. Yung kahit may marinig ka, hindi sasama yung loob mo kasi hindi naman totoo. Amen po. Kung may marinig ka man na tao na magsabi sa'yo na, ay wala naman yan, hindi naman totoo yung pinaglilingkuran yan. Dapat po nakikita sa buhay natin na totoo ang Diyos sa pinaglilingkuran po natin. Amen po. At lastly po, dati po meron po ako na-deployan at sinasabi nga po sa akin ng mga miyembro na dami ang binabanggit kapag ako po ay nakataligod. After po ng Sunday service po namin, close ko po dito, after po ng Sunday service po namin, nakita ko yung tao na yun. At after po noon, sabi kong ganun, inoperan ko po siya na, kinamusta ko? Sabi ko, kamusta po kayo? At inoperan ko po siya na, okay lang po ba ipag-pray ko po kayo? Kasi dumadaan po siya sa problema. Ngayon po, pinag-pray ko po siya at, alam niyo po, syempre masakit sa pakiramdam natin na masabihan tayo ng hindi naman talaga totoo. Amen po. Pero sabi nga ng Bible, pinaunahan na tayo ng Mateo chapter 5. Mapalad, pinagpala yung mga taong pinag-uusig ng dahilan sa pagsunod nila sa Panginoong Jesus. After po nun, friend na po kami. Hindi niya na po kami masyadong sinasabihan, ganyan. At sa pagsunod natin sa Panginoon, the more na piniplease natin ng Lord, darating yung time, yung mga tao nakapaligid sa atin, dahilan sa nakikita nila yung si Jesus sa buhay natin, nakikita nila na ang Diyos ay buhay sa buhay natin, darating yung time na sila din ay gusto na rin maglingkod sa Panginoon. Amen po. At gusto nilang lumapit sa Panginoon. Kailangan lang talaga natin matrain, kailangan natin dumaan sa mga ganitong sitwasyon ng buhay po natin. Pero sabi mo ulit sa katabi mo, ito ay temporary lang. Hindi naman ito magtatagal. Amen? So, God bless po ulit sa bawat isa po sa atin na nakikinig sa hapon po na ito. Minsan pa po tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy nga o Lord, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Salamat o Diyos dahil pinangunahan mo na kami, mapalad kami kung kami ay pinag-uusig ng dahilan sa pagsunod namin sa iyo, dahilan sa ginagawa namin ng tama, Panginoon. Salamat Lord, sa oras na ito, hayaan mo sa mga suffering na pinagdadaanan namin, sa mga persecution na pinagdadaanan namin, ito ay maging part ng mabilisang paglago namin spiritually o Diyos. At mag-matured kami, Panginoon, para sa ikalalago at ng buhay namin bilang pagsunod namin sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Pagtibayin mo pa ang pananampalataya namin sa iyo, O Diyos. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maraming salamat po at pinagpalang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Ingat po tayo lahat.